Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag subscriber, no? Oy, happy birthday! John Dimago, my friend. 63 years old na pala to. Oo. Magbigay ko tayo ng reaksyon at opinion dito sa vlog ni Mike Abe Opinion, di ba? Idol ko rin to si Mike Abe. Dating to ni Kibulog, ngayon, Ang kanyang pamagat, ito ako kumakalat ho talaga Totoo. Na si Sara Duterte na raw magiging presidente ngayon 2025. Pero hindi malaman nila Mike Abe, hindi rin malaman nila Atty. Enzo, nila Bagcaster kung papaano. Kasi ito, Sara Duterte, presidente na daw ngayon 2025. Bakit at paano? Yun ang pamagat ng kay Mike Abe. Pakinggan natin. O yun. Naku, hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan nito. Ako nagulat din Ako din. Na minapanood ako, akala ko isa lang yung nagsabi, pero marami pala. At galing sa kampo ng mga Duterte. Galing sa kampo ng mga Duterte followers, supporters. Talagang bagong-bagong taon. Nagpapatawa kayo. Bagong-bagong taon, binabangungot kayo. Nangangarap kayo. Gising, makabangungutin tuluyan. Bagong-bagong taon, nananaginip kayo. Abay, pinapalabas pa naman nila. Sara Duterte, presidente na raw. Magpipresidente na raw ngayong taong ito, 2025. Kaya nga ang tanong ko, bakit at paano? Ayan. Bakit magpipresidente si Sara Duterte ngayong taong ito at paano? Ay si Pangulong Marcos hanggang 2028. Si Sara Duterte hanggang 2028 din. Elected Meron nung itong 13 hours ago, meron nung itong 97,000 views. Oo. Dami po lang subscriber ni Mike Abe, 374,000. Di ko na iniisip yan. President and Vice President. Pero pinapalabas po ng kampo ng mga Duterte at ng kailang mga vloggers na hindi pa makamove on. 2 taon kalahati na, hindi pa rin nila matanggap na si Sara ay Vice President lang. Aba ngayon ay pinapalabas na dahil doon sa mensahe. Ano bang mensahe? Di ba ginamit ko isang araw? Wala naman sinasabi si Sara doon sa kanyang mensahe. Sabi lang niya, magkaisa, magtulungan, gano'n. Kayo ngayon ng gugulo, kayo ngayon hindi makaisa Tapos ang dating kaagad sa mga message na yun, bahagi na ng magpipresidente na si Sara ngayong taong ito, 2025. Ay wala namang election presidential ngayon Ang election natin sa Mayo, midterm election. Election for 12 senador, congressman, party list, district congressman, at local official, governor down to councilor. Paano mapipresidente si Sara? Edi panaginip yan. Gumising kayo, baka bangungutin kayo. Kayo rin, bagong-bagong taon, hangad ko magandang kalusugan, nating lahat, mga Pilipino sa buong mundo, kasama ang mga DDS, mga troll at daggers, at saka ako, baser, huwag kayong manlinlang. Kaya ako ginawang topic ito, kahit na New Year talaga, ados pa lang mo dito sa Pilipinas, ay kasi panlilinlang yan. Binubudol na naman nyo yung mga tao. Pinapaasa nyo. Ipaliwanag nyo, paano magpipresidente si Sara ngayon? Wala namang eleksyon sa pampanguluhan. O anong gusto nyo palabasin? Mga aagaw kayo? 2 taon na kayo nang aagaw. Wala naman kayo nangyari. Wala naman kayo taga-suporta. Kahit nga bagong taon, kahit na sa pagsalubong ng bagong taon, nag-people power kayo, wala namang power. No people, no power. Anong gusto nyo? Ayan, tuloy sabi ni Star, presidente raw ng impyerno. Oh my goodness nga. Talaga naman, presidente ng impyerno, kayo lang yun. Na mga Duterte supporters, Saan? Paano? Bakit? At paano? Yan po yung ating matinding at naglulumiyad na tanong. Bakit at paano? Anong paraan? Mga aagaw? Manggugulo kayo? Tatatalsikin nyo si Pangulong Marcos? I-impeach nyo sa palagay ba ninyo? Kaya niyong i-impeach si Pangulong Marcos kung ano man ang kasalanan niya? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Tinta ng pusit, Brad. Yung inyong panaginip. Sagutin na natin yan, mga boss. Yang paano, at bakit, mga friend, ni Mike Abe, mga boss. Mamula, Alam niyo, mga boss, dapat talaga, si BBM, mag-ingat, Kasi alam nyo, wala na hong choice
kung hindi talagang pipuwersahin itong mga to, na talagang si Sara Duterte, pumalit na kay Bongbong dito 2025. Tanong, papaano, di ba? Hindi pwede impeachment, hindi rin pwede people power. Wala namang power. Merong konti people. Oh, di ba, mga friend? Wala hong pwedeng ano. Maliban na lang. Ha? Doon ho sa iniutos ni Sara Duterte na patayin si Bongbong Marcos. Sinama lang niya ho si Lisa Marcos, si Martin Romualdez sa utos niya. Pero bakit para ano? Ang talagang utos sinabi naman niya, no joke, di ba? Pero yun nga, yung kanyang lusot, kung ako ay papatayin. Ako kung sabi nga nito si Harry Roque, Crystal Ball, sana mali tayo, no? Pero yan ho ang utos. Alam niyo naman, ito hong sindikato. Paulit-ulit si Senador Trillanes na ito ho Davao Mafia. Hindi na ho, dati Davao, pero nasakop ang Pilipinas Di ba? Mga colonel, general, yan ang mga inalagaan ni Duterte na nagamit naman niya sa kanyang panunungkulan. Mga general, mga colonel, lahat pwesto Puro mga magagandang pwesto. Siyempre, militar. Di ba? Tsaka yun nga, dapat mag-ingat talaga si Bongbong. Dapat ito may tagatikim pa ng pagkain. Oo. Sa dami ng pera nitong Duterte, hindi naman mag-uutos si Sara ng ganun-ganun lang. Di ba nakita nyo? Inutos ko na kung ako mapapatay, di ba? May gigil, nagliliyab yung mata di ba? At umuo yung papatay na sinasabi. Pinatatawag naman siya sa NBI para sabihin kung kanino niya iniutos. Yung pagpatay kay ayaw humarap sa NBI, di ba? Hanggang ngayon wala pa rin ginagawa yung NBI, wala pa yatang kasong nakasampa kay Sara. Yung kanyang sinabi na yun na papapatay niya si Marcos. No, mga boss. Alam nyo to, mga friend. Hindi magkwentuhan lang tayo. Sa baho na lumalabas dito sa Duterte, no? Davao Mafia, drug of all drug lords si Duterte, testigo napakarami, si Sara Duterte, plunder, at kung ano-ano pa. No? Hindi maipaliwanag yung pera, kung paano inubos, Mga Mary Grace Piatos, lahat umalingasaw na sa baho na talaga, sobrang bantot na. No? At yan nga, nakapunto yung impeachment na sinasabi na talaga namang ewan. Parang usad pagong Kung bakit nanggigigil sa impeachment, marami naman pwedeng isang pangkaso. Yung kagaya ng pagbabanta, yung hindi banta yun, iniutos Napatayin si Bongbong di ba? At kung ano-ano pang mga kasong malalalim, plunder nga di ba? Betrayal of public trust. Bakit yung impeachment ang ipinipilit nung nadadaan naman pala yata sa butas ng karayom? Hanggang ngayon nga, wala pa silang masabing numero Kanina narinig ko si Abante, i-interview si Abante, wala pa rin silang malamang numero kung nakabuo na yung sinasabing 30% ng Kongreso. Wala. Yan lang yan, mga boss. Talagang ipipilit nila yan. Kung si Trump, nabaril mabuti hindi naulo. Kung hindi, tepok, di ba? Dumaples, hindi ho natin alam to. Sindikato ho talaga to ngayon marami silang Bureau of Custom, Davao Group, ang testigo si Taguba. Magbibigay ka para ma-enroll ka sa Davao Group 5 milyon. Wala nang problema ang iyong mga container. Ang dami hong baho na lumabas na wala hong solusyon. Patuloy hong pabaho ng pabaho, wala hong solusyon kung hindi maupo si Sara anuman paraan. Mga boss. Anumang paraan. Paulit-ulit, kung mapapatay si Bongbong,
wala siyang kasalanan kasi siya ay buhay. Dahil ang kanyang sinasabi niyang utos, kung ako'y mapapatay, patayin niyo rin yan. At paulit-ulit, hinahanap ng NBI kung sino raw ang sinasabi ni Sara Duterte na may threat siya sa buhay. Na meron daw gustong pumatay sa kanya. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Di yung ipinapapatay niya. Ha? Simple. Pag ako napatay, kagaya sabi niya, si Ninoy Aquino kaya hindi nakaganti, hindi siya naghabilin. Iba ako kay Ninoy. Hindi pa pwedeng wala akong revenge kung ako ipapapatay nila. Ang tinutukoy ni Sara na nagpapatay kay Ninoy, Marcos. Di ba? Marcos. Kung naghabilin ni Kasia, baka hindi siya pinatay. Ganon. Parang mga ganun ang mentalidad ni Sara Duterte. Pero ako hindi. Ang ano ko dyan talagang totoo yung threat. Hindi lang natin alam paano isasagawa. Kung paano paplanuhin ang buhay ni Bongbong Marcos upang makaupo na tong si Sara Duterte. Hindi pa pwede sinasabi niya patay siya tapos patay. Walang ganun. Anong system? Kung namatay siya, anong pakialam ni Bongbong sa kanya? Di ba? Samantala si Bongbong pag napatay, siya ang papalit na Pangulo. Di ba mga friend? Di mo siya mahirap eh. Siya ang Pangulo. Investigasyon na kayo. Pero Pangulo si Sara. Mag-imbestiga na kayo kung sino pumatay dyan. Wala ako alam dyan eh. Hindi, sabi ko, pag ako'y pinatay, patayin niya yan. Wala na, buhay ako eh. Diba? Natatandaan ko nung panahon yung tatay niyan. Si Ferdinand Senior. Si Imelda Marcos, siguro, natatandaan niyo pa ba? Hindi ko. Kasi, meron hong okasyon. Nandun si Imelda. Meron hong lumapit sa kanya na naka-Amerikana. No? Siguro baka nakalimutan niyo na. Ako tandang-tanda ko pa eh. Dito ho nang galing yung dito ho nang galing yung kutsilyo. Parang isinaksak ko kay Imelda. Nung makikipagkamay si Imelda sa kanya, sinaksak kay Imelda. Natumba nga ako si Meldy, natumba eh. Buti na lang yata yung suit ni Meldy bulletproof. Dito siya. Sa sikmura ho siya buti pag ng biyar sa kanya, hindi siya tinagpas. Pero maraming sabi-sabi no na yun parang drama, mga ganun, parang drama lang, yung mga kumakalat nung araw eh. Mga natawag na anti-Marcos. Parang drama lang ganun. Hindi, parang walang katotohanan. Totoong sinaksak si Imelda eh. Napaatras pa nga eh. Pero nadakip, ewan ko ano nangyari doon sa sumaksak. Wala yatang investigasyon doon eh. Siyempre dapat investigasyon. Sino ka? Parang wala akong tahimik ko noon. Doon sa nasaksak siya. Wala akong ganun kasing investigasyon eh. Na sino nag-utos sa'yo, mga ganun ganito. Wala. Okasyon ho yun. Marami hong tao. Lalapit ho yung tao kay Imelda para kakamay. Biglang binunot dito. Kamerkano biglang binunot dito. Inunda yan si Imelda na saksak. Ito si Bongbong kung saan pumupunta ito. Huwag kang masyadong tiwala, Bongbong. Gaya ng sinabi ni Percy Lapid, mag-ingat ka, Bongbong. Maski sa taong nakapaligid sa'yo. Mukhang hindi alam ni Bongbong kung sinong kanya Kung si Sara Duterte, nag-iingat kuno. Kita mo, papalitan mo yung mga bodyguard niya. Ayaw niya na tumanggap ng iba. Kung papalitan niya yung mga bantay niya, na puro yata taga Davao yung security, 400 ni Sara eh. Maski tanggalin nyo na ikalat yan, uupa na ako ng panibago kong buwardya. Talagang masyadong tuso si Sara Duterte, di ba? Hindi siya nagtitiwala. Maski na kanino, hindi nagsitiwala. Ganyan ho talaga. Isang taong di ba? Maski yata kay Amy Marcos, di na raw yata naniniwala eh. Wala na. Wala siyang paniniwalaan. Basta kailangan niya, meron siya sariling bantay niya na.
Mga security group niya raw, sarili niya. Di ba mga friend? Kaya si Marcos dapat medyo talagang ingat ka ng katakot-takot. Oo. Dahil hindi pwedeng pagbintangan si Sara pag napatay ka dahil ang habilin daw niya, kung siya ay mapapatay, patayin niyo siya. Kung buhay siya, hindi ako nagpapatay. Simpleng-simple. Gumagawa siya ng senaryo na, yun nga, meron daw nagpapapatay sa kanya. Tiyatanong naman ng NBI kung sino, ayaw naman pumunta sa NBI. Ano ba nangyari na? NBI. Doon sa patawag ninyo, nagsampa na ba kayo ng kaso? Dahil hindi kayo sinisipot nito si Sara Duterte. Wala ho mga boss. Impeachment. Bakit? Ewan ko lang. Magulo doon mga friend. Ang gulo-gulo. Pati ho yung mga doktor, yung PhilHealth ho, ang gulo-gulo. Hindi binigyan ng budget yung PhilHealth kasi ganito, sobra-sobra raw ang pera ng PhilHealth, mga ganyan-ganyan. Marami hong magsasampa ng sa Supreme Court, mga doktor, mga mali. Ewan ko kung sino advisor ni Bongbong, no? Yung budget, nagkakagulo sa budget. Merong tinapyasan, merong dinagdagan. Siyempre, bakit niyo ako binawasan? Bakit niyo dinagdagan? Ganun yan eh. Away-away na yung mga yan eh. Sa pera ni Juan de la Cruz. Hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan eh. Kayo, mga public servant lang kayo. Kaya ako minsan, mga friend, no? Yan ang dapat mabago talaga. Mahigpit para hindi yung kusino, maski basta Filipino citizen, knows how to read and write, putang ina, pwede ka na tumakbo senador. Dapat yan nabaguhin mga friend eh. Yang rules na yan. Mag-a-apply ka senador, public servant ka, senador, gagawa ka ng batas. Tangina ka, wala ka namang alam. Aasa ka doon sa abogado. Puta. Mag-apply ka ng trabaho. Accountant, sabihin mo. Kailangan graduate ka ng accountancy. Hindi po pwedeng, ka puta, senador ang ina-applyan mo. Mambabatas. Tapos, ang puta na, wala ka naman natapos. Lalong-lalo na sana, kung mag-a-apply ka, Pangulo ng Pilipinas. Wala ho kasi dito eh. No? Dito, pag sikat ka, marami kang pera, pwede na. Puta. Si Kibuloy na lang, anak ng putang ina. Wala. Nakakapagmura ka talaga. Bagong taong buwisit. Baliw, tinanggap nung COMELEC. Dapat tong COMELEC talaga, dapat yan nung baguhin. Mag-a-apply ka nga lang ng janitor. Kailangan high school graduate ka pa. Messenger. Apply ka. Kailangan college level ka pa. Tapos mag-a-apply ka senador. Wala ka alam. Hindi ho ako doktor, hindi ho ako abogado, ako po ay artista. Tinanggap si Ipe. Si Kimo. Yan ho talaga dapat. Ito ho nagpapahamak sa atin. Yan ho klase ng politika. Paano? Ang laki ng sweldo mo eh. Senador ka. Kaya dapat, talagang karapat-dapat ka. Wala kang record. Mag-apply ka nga kahero, cashier. Kukuha ka ng MBA clearance, police clearance, barangay clearance, lahat ng clearance akunin mo. Pagka meron kang record sa NBI, hindi ka tatanggapin. Sa Senado, tanginang yan. Mga ex-convict nandiyan yung tanginang pili ito. Wala ako talaga. Lulubog talaga. Wala akong mangyayari. Wala. Mga friend. Napakalungkot ho. Napakalungkot ho.
Punta kayo mo sa survey. Tingnan niyo yung survey. Ha? Yung mga nakapag-aral, nandun sa pan 26. Oo. Si Willie Revillame, pasok yata sa 12. Ay, nako, Diyos ko. Anong silbi nitong Comelec na to? Comelec dapat tagasala kayo eh. Ng aplikante. Baguhin ninyo yung ano nyo. Dapat baguhin ninyo yung ano nyo dyan. Na hindi pwedeng mag-apply ang isang hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos ng abogasya o whatsoever. Tapos yung record kung babaero, kagaya to si Erwin Tulfo, 10 anak, sa iba, 4 na babae. Kung yung asawa nga niya, ginagago niya, ba't di niya gagaguhin yung, di ba? Hindi matino. Ba? Hindi matino. Anyway, ganyan talaga eh. Yan na talaga eh, di ba? Sila Ramon Revilla Sr., daming babae, daming anak, di ba? Puta. Wala talaga. Diyos ko. Ewan ko, ang mangyayari rin sa bansa natin, mga friend. Pero yun nga, paulit-ulit. Ang tanging makakapag, kung totoo itong mga pinasabi itong mga Dutertaning na to, mga bataan ng halimaw, yun nga. Mag-ingat si Bongbong. Dahil talagang, sa klase, itong sila Duterte na ito, nakasandal na ito, kumbaga sa talagang, maski na susuntok yan, bugbog sila eh. Alam naman ni Duterte yan, ni Digong, di ba? Gaya siya sabi, Secretary Llamas, puti na, hindi mo basta-basta maano yan. Oo. Ba? Yun lang yan, mga friend. Hahalipaw at hahalipaw yan. Hindi ka ito nga eh. Di ba? Kibuloy, nando sa Oblo. Harry Roque, yun, daldal ng daldal sa ibang bansa. Ayun nga, sasabi ng Harry Roque, magsasanib daw si Leni Robredo at saka si Sara Duterte. Kung di ba malaki rin tanginang yan. Tawa-tawa si Atty. Enzo Recto, mga pre. Buta yung sinasabi ni Gago, talagang may sira na sa ulo. Oo. Wala na. Yan kasing Harry Roque na yan. Nung panahon ng Marcos Sr., nung yan ay matino pa. Yan, human rights advocate yung gunggong na yan. Ngayon, naging napakagunggong na talaga, nagpakagunggong na ng todo. Pero sobra mayaman na, 125,000 data yung pera niya, naging ilang milyon-milyon na yung pera niya. Hindi niya na maipaliwanag kung paano dumami ng ganon eh. Basta talaga, mga pre. Dapat iimbestigahang mabuti ang pera ng mga Duterte, paano na kay Marcos ang bola eh. Na kay Marcos. Ang problema nga niya, hindi niya alam. Sa tingin ko, hindi niya alam kung sino talaga ang kanya. Oo, na nasa tabi niya. No? Tignan mo yung mga insertion daw, yung mga kongresista, ganyan ito, ang lalaki ng kanilang mga budget, di ba? Ang gulo ho. Ang gulo. Ang gulo. Nakakasawa na nga rin eh. Pero yun nga, yung sinasabing si Sara Duterte ang magiging presidente nitong 2020. Hindi ho yan biro. Hindi ho yan biro. Nagbili na nga siya, napatay na yan si Bongbong. At wala siyang kasabit-sabit. Pag napatay si Bongbong, si Sara ang presidente. Wala siyang kasalanan kasi buhay siya. Ang habilin niya kung ako'y mapapatay. Hindi ako napatay kaya wala akong kasalanan dyan. Mag-collab na po tayo mga boss. Yun ang kanyang magiging depense. Anong kasalanan? Ang habilin ko, pag ako napatay, patayin niyo si Marcos at saka yung kasawa niya. Hindi naman ako patay. Anong alam ko dyan? Diba? Kasimple.
Ito yung survey, ng senatorial, ha? Ha? Tulfo Erwin, number 1. Bong Revilla, number 2. Bongo, number 3 to 4. Cayetano, number 3 to 4. Tito Soto, number 5. Tulfo Bentulfo, si Bitag, number 6. Lacson, number 7. Pacquiao, number 8 and 9. Hindi ko pa mabasa yung iba, ha? Yan, magkulab na tayo. Ewan ko kung ano mangyayari sa Senado. Putik yan. Parang si Boom Tarat-Tarat, pasok pa eh. Oo. Ay, nako Lord. Shout out, Librado Ludovico. Blessed New Year, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Politika sa Pilipinas, hindi na magbabago. Baka lalo pang lumala. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Pangalawang araw pa lang ng Enero, putik yan. Si Sara Duterte na raw magiging presidente. Ha? Pero hindi yan, ha? May utos. May utos. Yan si Sara Duterte. Patayin nyo na yung presidente. Wala na ho talaga mga friend. Yun na lang siguradong pinaka-ultimo remedyo nila dahil sa todong pagbantot ng kanilang kapangalan. Oo. Joey Tobelea, shout out. Happy New Year, Happy New Year. Joey ulit, Yan ang dapat pakinggan natin, Christian Isguera, Ronald Llamas. May matututunan tayo kaysa kay Panelo, Roque at higit sa lahat kay Bato na malaki ang ulo na hindi malaman kung ano ang laman ng ulo kung bukayo o kaong. Yan Joey, Joey ulit, Bongo, Mr. Malasakit baka? Mr. Malasakit? Baka Mr. Malakas ang kupit. Bilib din ako niya talaga, sa totoo lang. Mahirap po ako patawanin Ito. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Happy New Year sa ating lahat. Kung politika ang pag-uusapan, malamang na mas grabe at magulo ito. At ngayon nailabas na ang budget na yan sa papasok na taon. Halata namang napakalaki ng pork barrel ng mga politikong ito. Gagamitin yan sa eleksyon. At malinaw yan kasi nga style ng BBM, mahilig din ito sa budget na sobra-sobra. Pinakikita ito na legal na nakawan. Totoo yan. Ha? Travis Herrera, shout out. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Elizabeth ulit, Sir Rox, totoo namang palpak na talaga si Sara ngayon. Na dapat lang na masipa na yan bilang busy natin at ma-impeach na yan. At ito namang si BBM, ay nako, mahirap talaga sa kapos ang utak bilang Pangulo. Dapat kasi nga, nag-iisip ang bubutante sa mga binoboto nila. At para mabago naman ang sistema ng gobyernong ito na puro kapos ang utak, kakadismaya. Alam mo Elizabeth, sa totoo lang, dapat talaga, palitan na yung pag-aplikante ka bilang senador at kongresista ng bayan, dapat magtaas ang pinag-aralan mo at wala kang record. At maski sinong aplikante, mayor man o gobernur, walang record dapat. Lalong-lalo na ng pagnanakaw, wala na yan Diba? Edmundo Cheng, shout out. Robin, ibinulong lang yan ni Digong sa tuta niyang si Garcia na ipanalo si Robin Chibug at ilagay sa number 1 senator kasi malakas dumila sa puwit ni Digong. Alam na ng lahat yan. Michelle Edwin, my friend, shout out Edmundo Cheng ulit. Ang pusakal na killer at batikang na magnanakaw ang nangingibabaw kaysa sa batas sa Pinas. Ganyan kababoy ang batas sa Pinas. Lahat ng paikot-ikot ginagawa sa taong bayan, mapapera man o mapabat o masapultas. Ito pa isa mga friend. Sa dami ng problema ng bansang Pilipinas, putang kalahin mong naisip palitan yung pera. Yung mga bayani rin pinalitan na hayop
At ang laki ng ginastos doon, ha? Sa dami ng, anak ng putang ina, sa dami ng nagugutom. Ha? Anong kabutihan ang madudulot ng ginawa nitong gobyernong ito na palitan ng hayop yung mga ano? Ikokonti naman ho yung utak ko, pero pute. Kaya ho, matagal, nung pinalitan ho yung 1,000, ginawang mukha ni Sara, ni Aguila, pinalitan ho yung mga ano doon, mga bayani doon, nilagyan ng Aguila. Puta, matagal kong iniisip yun. Oo. Puta, tinuloy. Tanginang yan. Ang daming walang pera. Yung pagpapalit ng pera, inatupag ninyo. Anak na ang utang na talaga, oo. Ay, patay tayo dyan. Shout out, friend Shervin sa PEDA. Tia Deli, mag-comment ka na. Pero kung busy ka pa, wag na. Oo. Christian Cheng. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Ay, ako. Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out ha. Tuloy natin to. Erlinda Aquino, Kuya, kaya naman pasok sa survey si Bongo kasi ginagamit niya ang Malasakit Center. Ang akala ng mga mangmang kay Bongo yung hindi nila alam na sa kaban ng bayan ang malasakit. Dami ngang mangmang, hindi mangmang ha. Yung mangmang, huwag mong siya banggit yung mangmang. Erlinda Aquino. Yung mangmang tumatalino. Yung tanga. Ang daming tanga. Putang ina. Yung tanga walang gamot eh. Mundo Cheng ulit to. Lahat ng survey ay walang parehas. Lahat ng mga yan ay nababayaran. Sa Pinas pa, napopular sa buong mundo sa katarantaduhan pagdating sa lagayan. O, diba? Mundo Cheng ulit to. Walang katapusan paglilitis sa mag-amang Duterte. At malamang kamatayan na ng kriminal na si Digong. Hindi malayo. Mundo Cheng ulit to. Noong nagsabog ang Diyos ng katangahan at kabubuhan, 80% ang sumalo at sumagap. Kaya hanggang ngayon, tayo ay nagdurusa dahil sa kanila. 80%. Nasaan ayon ako dyan? Nababaan pa nga ako eh. Mundo Cheng ulit to. Marcos at Duterte, pareho lang naman mga magnanakaw. Ang mga yan. Heavy drama lang yan. Parang si Kalat ni Baya ka rin. Mundo Cheng na naman. Yan si Calderong Cayetano. Yan ang may live show pa kuno sa TV bilang pang-uto uli sa mga tao. Luma na yan Cayetano. Hindi ko na pinanonood yun eh. Dami. Mundo Cheng ulit. Dapat lang pagharapin sina Digong at Garcia tapos ipag-lips to lips sa kanila silang dalawa. Mundo naman, si Sara at Roque na parehong mga baliw, hindi dapat ikulong sa mental at baka makahawa pa ng iba. Saan natin lalagay? Mundo naman, anumang relihiyon sa buong mundo, anumang relihiyon sa buong mundo, ang unang sindikato. Patay tayo dyan. George Alas, Yung tao kasi, yung pera, yung ginawang basihan sa ibang country. Yung binoto nila, yun alam nila, nakatulong sa tao yung mga kurakot. Kurakot pa yung ibinoto at may mga record ng kawalang hiyaan dahil sa pera, pinagpalit sa boto bubutante yung mga tao from barangay hanggang national level. Talamak. Nabi mo pa. George Alas ulit. Dapat lahat ng korap mag-resign tapos huwag nang tumakbo kahit sa pagtatanod. George Alas ulit. Yung tao kasi sila rin ng boto, pinagbibili at sa karampot na pera, hindi scrutinize yun, record at yung background check kung ano ang family background at kung may kaso, dati hayop na yan, hindi nag-iisip yung mga tao sa pagboto. Wala eh.
David Alin Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Basta po tayo kapag nanalo pa ang mga kandidato ni Digong. Napakalungkot man pong isipin ay change topic na po tayo. Totoo yan. Totoo yan. Talagang yan ang mangyayari. Eh, para lang tayong tangang gagaguhan dito, di ba? O. Yun na lang si Sara Duterte. Yan na lang abangan natin. Pag hindi yan na-impeach, wala na talagang pag-asa itong Pilipinas na to. Weak leader, si Bongbong Marcos. Yun lang yun. Hindi niya kayang hawakan. Hindi niya kayang mamuno. Pinagmumura ka na, hindi mo pa ma-impeach. Hindi basta mura, pinapapatay ka. Marilo Pabianak, shout out. Happy New Year po ulit tayo at sa mga warriors. Napakabuti po ng Panginoon na may mga mabubuting puso at matatalino na nagbabantay sa mga galaw ng nasa gobyerno, lalo na sa ginawa sa ating national budget. Lord, patnubayan mo po ang aming bansa at mga Pilipino. Amen. Yun lang talaga ang dasal doon. Kalat ni Baya, shout out. Binibining Akira Milos, shout out. Sabi ni Kalat ni, wala na yun, friend eh. Kalat ulit. Good morning, Kasani. Bagong taon, bagong banat. Bakbakan mo na ang mga tanga at boplax na yan, Kasani. Kalat, tira. God bless your family. God bless, Kalat ni. Ted, shout out, Ted. Kung si Sara nahihirapang ipaliwanag ang tungkol sa kanyang budget, number 1 sa kasinungalingan, sila pa kaya? Sana magbago na nga ang takbo ng politika sa Pilipinas. Pero papaano magbabago? Malamang sa pagpasok ni Boom Tarat-Tarat, palakpakan sila sa sa pinaka malaking ninakaw at isisigaw ni Boom Tarat, bigyan ng jacket yan. Papalakpakan yung pinakamalaking ninakaw, bibigyan pa ng jacket, no? Michelle Edwin, shout out my friend. Sabi ni Rodelio Alpiloro, ang hirap nga sir. Sir Rox, sana naman madami ng matauhan sa mga nangyayari sa gobyerno ni BBM. Takot pa rin siya. Di niya pinaiiral ang pagkapinuno niya. Yan. Maligayang at masaganang bagong taon sa ating lahat. Stay healthy and safe sa inyong mga Melissa Rocks. God bless us all po. God bless. Rodelia Alpiror. Mirna Regalado, Adorasyon di Maranan, shout out. Jane Labayna, my friend, shout out. Napuyat si Jane. Sinalubong nila. Napanood ko sa Facebook yung salubong sa ibang bansa nila, friend Jane, no. Cassandra Daisy, shout out. Hanggang may COMELEC tayo na ayaw ng manual counting. Gusto nila ang makina. Sa COMELEC nagsisimula ang korupsyon. Ayaw ninyong makinig. Hindi tayo magagaya tulad sa Germany na manual counting sila. Diba? Ano naman nakakita, buta na 1 oras, 20 milyon ang nabilang. Tangiling. Cassandra Daisy, 2025, mga senador at congressman ang hahawak ng PhilHealth. Tupad, 4-piece na hindi naman nila trabaho. Paano puro cash na dapat sa bangko dadaan para may resibo? Ayuda, kupit ang gobyerno. Patay. Yun nga nangyayari. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Mangyayari sa taong ito, as usual, mangungutang na naman para makakurakot. Taas ng tax ng taong bayan, hahakutin pambayad kapag palubog ng palubog. Brother Elias Isyo, shout out. Bernadette Aligarbe, shout out. Maganda pa dahil si PBBM pa ang namamahala, klaro pa. Kapag election time ng 2028, after this, I just don't know. Matagal pa yan, Bernadette. Hindi na aabutin yan. 2028, di na yan. Happy New Year, Sir Rox. Happy New Year, Bernadette Aligarbes. Shout out, Boyong Kong Balong. Nandito pala si Balong sa Pinas. Nagkakwento kami kanina eh. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend.
Jeff Ramos na, shout out. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Baka makadalawa tayo. Oo. Tatalakayin ko naman tong aking hipag bukas. Oo. Oy, Grace Chingsay. Magbago ka na. Bagong taon na. Luko-luko to. Bukas. Bablog kita. Ha? Magandang gabi po mga boss. God bless.